Ipiyong na ito mga mata, idugo na ito itong mga ulo. Let us pray. Father, Lord, wala milaing tumong lugar, Lord, kudili ikaw lang o Ginoo. That we will seek you, Father God. Lord, salamat o God as we seek you, Lord. Lord, i-reveal po di mo imong kaugalingon sa mua. Lord, so you open our eyes, so Father God, Lord. Just like when Moses, Lord, nangandoy siya, Lord, he want to see you, Father God. Lord, he want to see your glory, Lord God. We want to see your glory, O Father God. We want to see your glory. Hallelujah, Lord. Salamat karon nga gabiil, Father God, Lord. Ipakita nimo imong glory sa mua, Lord. Makita gyud ang imong glory. Hallelujah, Lord. Salamat, Lord God, Lord. We, your people, Lord, can see, Lord God, Lord, sa Espiritu. Lord, dili gyud mo rely sa makita sa muang naked nga eye, Lord God, Lord, but mo rely gyud mi sa makita, Lord God, Lord, sa mong spiritual nga eye, Father God. That's why we close our eyes, Father God, Lord. Kay Lord, dili siya sa naked na mong eye, but diha sa spiritual na mong eye, oh Lord God. Lord, your word said, oh Father God, Lord, nga, that we will worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Pag-worship mo, diha sa imo sa espiritu. Lord, dili sa physical, mo na nga di mo rely sa mong mata. Yung may rely sa mong physical nga eyes, Father God. But we will worship you in spirit. Lord, dili mo Lord, mo rely lang gid mi diha lang gid sa imong spirit, O Father God, Lord. We worship you in spirit and in truth, O Father God. Hallelujah. Salamat, Lord God, Lord, nga karon nga gabi, Father God, as we read your word, Father God, you unveil the truth to us, God, Lord. Lord, i-unveil gid mo ang kamatuoran sa mo. Makita na mo ang kamatuoran. Maabli ang kamatuoran sa mong kinabuhi, Father God. Hallelujah. Thank you sa imuhang word karon nga gabi, Father God. Oh, rabarabarabarabashande. Hallelujah, Lord. Salamat sa imong pulong. Salamat sa imong pulong sa mga kinabuhi. You deserve the glory. You deserve the praises. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Kamapapakan na ito itong Ginoo. Hallelujah. Come on. Come on. Mas kusod pa na. He deserves better than that. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Lord, tagay may joy, Father God, joy in serving you, Lord God, Lord, joy in worshiping you, joy in praising you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Makalingkod kita diya sa pasensya sa tong buhi nga Ginoo. Thank you, Jesus. Sige man tagisgot no about John 10:10. No, John 10:10. Ang sa gani ang John 10:10? The enemy came to steal, kill, and destroy. Di ara ba nahuman? Murag di ara man tama ng inyo ang gi-memorize. Pero ang gusto lang gid ninyo ang enemy ra gid. Now the enemy came to steal, kill, and kunyaw sa isumpay. But I have come that you may have life, life abundantly. So, mo na ang promise sa Ginoo sa itong kinabuhi. Amen? Amen. No, and atong naisgutan atong niagi nung ang enemy wants to steal the word of God. No, gusto sa kaaway nga steal or kawaton, gusto niya kuwaon ang pulong sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Is it amazing? Is it amazing nga sa wala pa ka sa Ginoo, di makakabalo about the word of God. Sa wala pa ka sa Ginoo, di makakasabot sa pulong sa Ginoo. Di ba? No? Pabasa na nimo sa karatula sa mga truck, pabasa nimo sa karatula sa mga building, pero wala may sa impact sa imong life. Di ba? Pero now nga nana ka sa Ginoo, is it amazing nga ang word sa Ginoo na impact sa imong life? Amen? No? Sa Matthew chapter 4 verse 2, si Jesus sa dihang nag-fast siya, no, gutom kay siya, the enemy came, ang kaaway nag-abot, no? Kung imuha na pamalandungan ka ni diri nga verse nga ang kaaway gani nagduol kang Jesus para tintalon si Jesus. Ikaw pa kaha, di ba? No? Si Jesus gani nga 100% God, 100% man nga nabot sa diri sa earth. He was tempted by the devil. Unya kita
No? Kumpiyansa ra kay ta sa tong kaugalingon ba? No? Sometimes nagawanahon na nga walay enemy. Abi na to walay warfare. But there is a war. No, there is sa kalibutan nga itong ginapuyan Nixon. Always remember this. There is a war between the darkness and a war between sa kingdom sa Ginoo, which is the light. Amen. No? Ang kingdom sa Ginoo mo nang kahayag, si Jesus mo nang kahayag, no? Mo nang iyang kingdom. No? And there is a war sa darkness. Ang enemy, no, after fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Jesus, he was hungry. So verse 3, during the time the devil came and said to him, if you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread. Kung ikaw ang anak sa Ginoo, himuan ning loaf bread. Di ba? Ano? Loaves of bread. Himuan ning loaf bread. No? No? Himuan ning loaf bread. No? Dako siya kay loaf bread. Ang sa ingon ni Jesus. But Jesus told him, no. The scriptures say people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kana siyang gibuhat sa enemy kay Jesus. Kana nga tintal sa enemy kay Jesus kay gutom naman kay siya. Di ba? Nagiingnan siya ni sa enemy nga himuaning kaning stone himuan ni siya nga bread. Pero sa ingon ni Jesus, no. Dili matbuhi ang tao sa tinapay lamang, but sa every word nga gagugikan sa pulong sa Ginoo. Amen. No? So kana siya nga tintal kabalo mo asa na siya nagsugod sa Old Testament pa. Sa Old Testament pa. Mo na nadaan ang scheme sa enemy. Kabalo mo nga ang enemy wants to take the word of God from the beginning. Kasinugdanan pa lang. No? Mo gani na nga sa John 1:1 po kung inyong basahon inyong Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hello? Sa sinuganan pa lang, ang kaaway gusto niya nga walay word. Pero ang Ginoo gusto niya nga naay word. Amen. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hello? Ang Ginoo ang word mismo, pulong. Mana kung inyo ako magsulat ko sa akong devotional, kanang word, the word sa Ginoo, the word of God, ako na gina-capital letter ang W. Ano man. Tagaan ako nag-reverence ang word mismo. Because I believe in John 1:1. Hello? In the beginning was the Word. That's Jesus. And the Word was with God. Hello? That's Jesus. And the Word was God. That's Jesus. Hello? Hello? Mana nga, ginatagaan ako nagdakong reverence. Mana pag-ingnon mo, magibuhat mo sa inyo ang devotional, dapat magahan ninyo dakong reverence. Di na kay basta-basta lang nagbasa. Hello? Di na basta-basta lang nagbasa. Dapat na imuhang kasing-kasing diya nga, this is God. This is God. I am talking to God. Amen? This is God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 2. Kung sa gisulti diya sa verse 2 sa John chapter 1 verse 1, abot sa verse 2. He was with God in the beginning. Kisa man ang He. Jesus. Verse 3. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Verse 4. In Him was life, and that life was the light of all mankind. Hello? Kung wala niabot ang word sa imong kinabuhi, kung wala niabot ang word sa kalibutan, walay kahayag. Muna nga importante kayo ang word sa imong life because when you have the word of God, you have the light. Hello? Hello? Without the word, there is no light. Muna nga ang word is a lamp unto our feet. Hello? Nabasa niyo na sa Bible? Di ba? The word is a lamp. It's a lamp unto our feet. Muna nga kung lamp na isa sa imuhang feet, dili ka matumba, di ka maunsa. Naman sa unahan. Hello? When you have the word, amen. Verse 5.
The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Manang pagkanito, when you have the Word of God, the darkness cannot overcome the Word of God. Hello? Nga na siya ka-importante. Ang pulong sa Ginoo. And you know what? Ang pulong sa Ginoo gusto kuwaon sa kaaway. The Word of God. Kaya kung taawon mo to tanan, kung wala ang Word sa Ginoo sa imong kinabuhi, darkness ang imong life. And when you are in darkness, you are defeated. Hello? Pag naka sa darkness, pildido ka. Mana pag walay words sa Ginoo sa imong kinabuhi, pildi ka. Hello? Hello? Pag wa ka nagabuhat sa imong devotional, pildi ka. Tinuod na. Tinuod na. Ang person nga walay devotional, pildi. Kung wala mo ka-devotional karon, kung pila lang ka semana wala ka-devotional karon, wala ka gina-condemn. Ginasultian lang ka ayon na ipadayon. Ginasultian ta ka nga magsugod na ka pag devotional ugma para madaugon ka. Hello? Amen. Amen. I'm not condemning you. I am teaching you, I am telling you nga ayaw pagpabilin nga pildido. Hello? Ayaw pagpabilin nga defeated. You should be victorious. Diya, sige no? Amen. Nanong kaning kaaway, nakapangutana mo why the enemy wants to steal the Word of God. Nanong gusto man sa kaaway, kuha ng pulong sa Ginoo. Because the Word of God is your spiritual food. The Word of God is your spiritual food. Hello? Kung nagkakaon ka og pagkaon sa imong physical nga food, mabuhi ba ka sa imong physical kung bugundang kakaon? Makaya pa siguro 1 day, 2 days, 3 days. Ba? 4 days, 5 days. Ang uban sa kanang mga survival. Maka-survive man sila dugay ng walay kaon. Pero di na siguro nimo makaya pa og 30 days ka nga walay kaon. Mamatay. Di ba? 40 days. Di ba? O 100 days walay kaon. Kasi nakasulay na din walay kaon 100 days. Di ba? Sa imong physical nga life, kinahanglan nimo og food. Sa spiritual po di mo nga life, kinahanglan po di mo og food. And the food is the Word of God. Amen. Ang pulong sa Ginoo. That's why the enemy wants to steal the Word of God because it's the food. It's your food. It's your spiritual food. Pag spiritual food na nimo, it will make you grow. Hello? The more you consume the Word of God, the more you will grow. Amen? No? Pero kung dili ka mag-consume sa Word sa Ginoo, dili ka mag-grow. Hindi ka matubo sa imong Christian life. Manang nga, you need the Word of God. Amen. We need to consume the Word of God. We need to be filled with the Word of God. Manang ang kaaway gusto na niya kuwaon sa imuha. Because that will cause you to grow. Kung mag-gimo ka sa imong devotional, you will grow. Hello. Paminaw ka kanunay sa Ginoo, you will grow. Sa Bible, ginasulti ang word sa Ginoo. Ginasulti ang word sa Ginoo una, ginasulti na siya as a milk. Milk. Just like bago pa nga tawo, bago infant pa, diba? Si Eden naman siya baby. Ito nga lang siyang baby din. Si Daniela. Kapag panganak ba ni Daniela, gipakaon na ni mo daan og kanon? Diba? Pag panganak ang Daniela, ang una na yung gikaon, yun na niyang gi-take milk. And the Word of God also, gisulti sa Bible, nga ang pulong sa Ginoo is sa milk. Milk na siya sa mga bago pang tinubo na Christian. According sa word sa Ginoo sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Ngon di ang word sa Ginoo, like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into full experience of salvation. Cry out for this nourishment. Hello. Amen. Muna nga sa bago pa ka nga Christian, bago pa ka naka-encounter, no, this is your milk. Or basin dugay na ka nga Christian, pero milk lang gihapon isa sa imuha. Hello. Milk lang kay nanuman, panalagsara ka mukaon. Wala pa ka nagtubo. Hello.
Panalagsara ka mo kaon, di ka mo tubo, di ka mo grow kung panalagsara ka kaon, di ba? Pamalandungin daw na ninyo. Di ba? Muna nga, ingon ang word sa Ginoo, like newborn babies, crave pure spiritual milk so that you may grow in your salvation. Bago pa ka nga Christian, milk na siya. The Word of God also, gisulti nga po sa Bible nga it's a bread. Tinapay siya. It's a bread. In John chapter 6, verse 35. John 6:35. Unsa ingon ni Jesus? I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty. Hello. Muna ang word, unsa gani si Jesus, di ba si Jesus? Unsa gani siya sa John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And unsa iyang gisulti sa John 23:12, John 6:35, I am the bread of life. I am the bread of life. So siyang pagkaon ni mo siyang tinapay sa imong kinabuhi. Siguro sa mga Pilipino, di kita kasabot pag musulti o bread. Kaya ang una to sa bread is snack. Di ba? Pero sa uban ng mga nasod, pag musulti bread, kaon gid na siya. Hello? Hello? Ang ato magungunan na pag bread, palita sa Julie's or sa Arby's, pang snack lang. Pero staple food na siya sa uban ng mga tao. Sa Job 23 verse 12, I have not departed from these commands, but have treasured this word more than daily food. Hello? More than daily bread. Amen. It's a bread. Ang sunod po dayon ang word sa Ginoo, isulti po sa Bible as solid food. Solid food. Ang pulong sa Ginoo, solid food. Just like sa physical, gakaon kag solid food. Sa spiritual food, you need a solid food. Kinahanglan po ka mo kaon og solid food. Sa Hebrews 5:12. Hebrews 5:12 to Hebrews 5:12. Paingon sa 14. Magsugod ta sa 12. You have been believers so long now. Sa new NIV. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God's Word all over again. You need milk, not solid food. I hope nagtubo na ta. I hope dili na ta elementary. Hello? Di ba? Nag-grow na ta. No? Sama nga sa pag-eskwela nimo, nag-high school na ka, nag-college na ka. No? Sa spiritual pod, dapat nag-mature na ka. Hello? Dapat po na-grow na ka. No? Verse 13. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Verse 14. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Hallelujah. Amen? So ang word sa Ginoo, makita ninyo diha, pag bago pa ka Christian, okay ra na. Okay ra ng milk. Hello? Milk pa. Amen. Mao na imong nourishment. No? Magkadako, di ba? Antod sa pag-abot na nimo pag mature, para mo mature di ka, dapat nag-take na kag solid food. Amen. Amen. No? But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. Amen. Solid food na inay mo dapat, solid food na i-take. Ayaw sige gatas liha. Amen. Ang sunod nga pangutana karon igsoon, unsa gani ang word sa Ginoo? Sa Bible, according sa Bible, unsa gani? Hello. Unsa gani? It's your milk, it's your bread, and it's your solid food. Amen. Ang sunod nga pangutana karon, what happens when you do your devotional? Unsa may mahitabo sa imuha when you do your devotional? Number 1, the Word of God protects you from distraction. The Word of God protects you
from destruction. Ang pulong sa Ginoo mag-protect sa imuha from destruction. Ang tao nga walay word sa Ginoo sa iyang kinabuhi, wala siya protection sa iyang kinabuhi. And in Hosea 4:6, ingon di ang word sa Ginoo, my people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest. Because you have ignored the law of God, I also will ignore your children. So, sa lang mahitabo sa person nga walay knowledge will be destroyed. Will be destroyed. Mo na nga kung wala ang word sa Ginoo sa imong kinabuhi, prone ka sa destruction. Nano nakabalo ko kani siya nga verse sa NIV, ang isulti, my people are destroyed from lack of knowledge. Kani siya nga knowledge sa ginasulti, dili ni knowledge by general. E kung imo ni siyang basahon sa uban nga version sa imong Bible, if you have your Bible with you, basahan na siya sa uban nga version. Ako nang gibasa sa NLT, ang gisulti diha, my people are being destroyed because they don't know me. Hello? Oh, sa New Living Translation, my people are destroyed for they don't know me. Kisa nag-istorya? Ang Ginoo, di ba? My people are destroyed for they don't know me. Yung muna siya nga nasabtan ako nga, he's talking about God. Kaning knowledge ini is knowing God. Hello? Oh, and wala may laing pamaagi para makaila ka sa Ginoo, the Word of God. No, dili man pwede nimo isalig sa tigulang ang imuha ang pagkailan nimo sa Ginoo. Ingon ang tigulang na, di ba? Dapat ingon ang word sa Ginoo. Amen. Amen. Hello. Ingon si mama, ingon si lula, ingon si lulo. Ingon sa Bible. Hello. According to the word of God. Amen. Amen. You know God according to the word of God. My people are destroyed for lack of knowledge. My people, ingon sa New Living Translation, my people are being destroyed because they don't know me. Hello. Kaya wala sila kaila sa kuha. Kumana nga ang word sa Ginoo, protection nimo sa imong kinabuhi. Hello. Kung wala ang word sa Ginoo, we will be destroyed. Amen. What if wala niabot ang word sa Ginoo sa akong kinabuhi? What if wala ka na born again? Wala ka na born again, wala ako na born again. Ako sure kay ko I am already destroyed. Hello. Hello. Number 2, the Word of God. When we obey the Word of God, it causes God to lift us up. God will lift you up when you have the Word of God in your life. Pag nakapulong sa Ginoo sa imong kinabuhi, God will lift you up. Ituboy ka sa Ginoo. Ipataas ka sa Ginoo igsoon when you have the Word of God. Obeying the Word causes God to lift you up. Hallelujah. When you have the Word of God, God will lift you up. Tinuod na siya igsoon. Ingon ang word sa Ginoo sa Deuteronomy 28, verse 1. If you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. Mo nang gisulti sa pulong sa Ginoo sa daw, if you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God, will set you high above all the nations of the earth. Tanawan ninyo ang sumpay sa verse 2. You will experience all these blessings if you obey the Lord your God. Amen? No? So all these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Imagine mo na, you will be lifted by the Lord, you will be blessed by the Lord if you have the Word of God. Hello. Hello. Amen. Number 3, the Holy Spirit helps us to understand the Word. The Holy Spirit helps us to understand the Word.
Ang Holy Spirit igsoon, siya'y maghatag sa tuag pagsabot sa pulong sa Ginoo. Amen. Hmm. Kung naasay mo ang pulong sa Ginoo, it's the Holy Spirit maghatag sa imong understanding. Tingala ka na, sa wala pa ka sa Ginoo, wala man ka di mong kakasabot sa word sa Ginoo. Pero karon nga naa ka sa Ginoo, tungod kay naa sa imong Holy Spirit. Di ba, when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, naabot man sa imong Holy Spirit, ang Holy Spirit manghatag sa imong pagsabot sa pulong sa Ginoo. According to John 14 verse 26, but when the Father sends the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything that I have told you. Imagine mo na, the Holy Spirit will teach you not few things. The Holy Spirit will teach you everything. Hello? Hello? Di ka tudluan sa Holy Spirit o pipila lang. Tudluan ka niya sa tanan. Hello? Is the Holy Spirit all-knowing? Yes. That's why He will give you knowledge. He will give you wisdom. He will give you understanding. Pag magbuhat mo devotional, kapangayo ka mo kaalam. Lord, tagay ko kaalam, tagay ko kahibalo, di ko kabalo, Lord. Lord, tagay ko, give me knowledge, give me wisdom, give me understanding. Ako sige kong pray na, Lord, knowledge, wisdom, understanding, ipaabot sa kuha, ihatag sa kuha, Lord. Dili ko kabalo, Lord, di ko kabalo, tagay ko knowledge, tagay ko wisdom, tagay ko understanding. Amen? Keep on praying that prayer. Pangayo sa Ginoo. Pamailaing mo hatagan na sa imo the Holy Spirit. Hello? Abi ninyo ka ng mga man of God, kung makikita ninyo mo speak, na grabe na mo speak. Abi na ninyo na pag mata nila, maayo na sila mo speak. No. They ask God for that. Hello? They ask God for that. Ngayo na sila sa Ginoo, na. Pangayuan na sila sa Ginoo, igsoon. Amen? The Holy Spirit will give you that understanding. Number 4. It makes the simple quick-minded and the young intelligent. It makes the simple quick-minded and the young intelligent. Ang word sa Ginoo igsoon makes you simple. It will makes you quick-minded and intelligent. Mahimo kang quick-minded and intelligent. Amen. Diya sa Ginoo, pangayuan na sa Ginoo, Lord. Sa imo ang tabang mahimo kung quick-minded. Di ba kanang paspas ka mo decision ba? Di ba kanang dili kay mag-decide kay kanang loading bitaw. Pinaagi sa Holy Spirit, tagaan ka niya kaalam. Hindi na ka kinahanglan pa mag-loading pa. Mura naghang ang imong wifi. Hello? Hello? Quick-minded and intelligent. Amen? Amen? Kung sa ingon sa word sa Ginoo sa Proverbs 1:4. Proverbs chapter 1 verse 4. These proverbs will give you insight to the simple, knowledge and discernment to the young. Di ba? Kabalo mo, daghang kay mga intelihente nga mga tao. Sa atong langsod karon, paminaw ka sa mga senador, grabe ka bright ang mga senador. Pero ikaw ba nga naka sa Ginoo, nga simple lang ka nga tao, nakabalo ba ka nga dili sila bright? Hello? Hello? Nakabalo ba ka nga dili sila bright? Nakabalo ba ka nga mas maayo pa kanila? Nanuman, kay kung ikaw ang magdesisyon, ang imong desisyon, godly man nga desisyon. Hello? Pero ang ilang desisyon, wala man. Tawhanon mga desisyon ang ilang ibang buhat. Hello? Desisyon mo sa tao para mag-gain ang kalibutan. Hello? Pero kay ikaw nga naka sa Ginoo, kabalo ka nga ang imong desisyon dapat, desisyon para ma-place ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen? Amen? Ay mo na imo ang difference sa mga tao nga nasa imo sa kalibutan. Hello? Na kay kaalam, na kay kahibalo nga wala sila. Yung pa si Pastor Oriel, one time kata nagkuyog mi, nagatumi sa Villanueva, nakistorya mi sa mayor sa Villanueva. Ingon siya sa kwa, pag makipagkausap kayo, Brad, pag makipag-usap kayo sa mga mayor, mga governor, stand straight. Marami tayong alam na hindi nila alam. Amen. Amen. We know a lot of things that they do not know. Nakistorya galing ko kahapon sa akong bilas.
Katong mga naka-office bitaw, nakikita man ninyo siya, to siya si Engineer Derecho. Christian man to siya. Inya, tungod sa iyang negosyo, dagan sa dumet ng mga tao ng mga high-ranking officials. E na isa ka grupo nga ginaga-invite sa iya sa isa ka, di na ako isulti ang group, pero gina-invite sa isa ka group nga mag-join siya. Now, kay kanadiyan ko nung isa ka grupo, ang ilan ako ng mga pangalan dayana kay David, Jonathan, sa ilang mga grupo, sa ilang mga David, Jonathan, Solomon. Pero wa sila kabalo kung kinsa na si David, kinsa na si Jonathan, o kinsa na si Solomon. Onya, pagsulti sa iya og David, istoryahan niya, ingani si David, Brad. Si Solomon, ingani si Solomon. Jonathan, ingani si Jonathan, Brad. Isultian man niya about kung David, kung Jonathan, kung Solomon. Ningon siya, Brad, apil ka sa muang grupo, apil ka sa muang grupo. Kay, maayo pa ka kay kabalo di ka na. Hello? Because of the Word of God, you know a lot of things that people in the world do not know. Bisa pag mga businessman na sila, ng mga sikat na sila, wa sila kabalo. Pero ikaw na kayo nabalaan, nga wa nila nabalaan. Kasi kung imong ipamanandungan, mas ma-intelligent ka sa ilaha. Mas maalamon ka sa ilaha. Kawal mo ka sa pinaka-bright sa imuha. Nakabalo ka nga ang kaluwasan libre. Sila ang kaluwasan ilang ginapaning kamutan. Hello? Wisdom na daana. Intelligence na daana. Knowledge na daana nga niabot sa imong kinabuhi. Nga wala sa ilaha. Hello? Munang ayaw pagtanaw sa imong kaugalingon nga ubos kayo. Ayaw pagtanaw sa imong kaugalingon nga minus kay ka. Compared kang engineer, compared kang kuan. No. Gibutangan ka sa Ginoo og knowledge, wisdom, understanding. Nga naa sa imo, nga sa ilaha wala. Biso pag helper kanila kung Christian ka, mas maalamon ka sa ilaha. Di ba? Si Joseph. Di ba? Si Joseph, di ba? Ang iyang trabaho, nagsugod man siya nga mayordomo sa balay. Hello? Bisa pag sa prisuhan siya, leader siya gihapon sa prisuhan. Hello? Di ba? Mao gani nagi-promote siya sa Ginoo, gihimo siya sa Ginoo nga second to the rank. Amen. Because he has that knowledge, he has that wisdom. Amen. Mao pod na ikaw. Mas maayo pa ka, mas daghang ka na ba ang isa kang kapitan? Tinuod lang. Mas daghang ka na ba ang isa kang mayor? Amen. Hello. Hello. Because you are not, we will not stay in this world for a long time. Dili ni mo ang kalibutan. Abi ni mo nang dili ni mo. Hello. Mo nang wala taga-fight for the things ani nga kalibutan. Hello. We fight for the things of the kingdom of God. We fight for the heavenly things diha sa kingdom sa Ginoo. Amen. Number 5, knowing His word will be your greatest treasure. Kung makabalo ka sa pulong sa Ginoo, it will be your greatest treasure. Knowing His word will be your greatest treasure. Magisigot ang treasure diri sa kalibutan ng igsoon. No, dili ng gold, dili ng silver, mo atong mga pangandoy. Hello. More than that, nakaplagan nato ang words sa Ginoo, more than the silver and more than the gold. Kung yung pamalandungan ng life ni Solomon, Solomon has the splendor, Solomon has the gold, Solomon has the silver. Hello. Maybe siguro sa time ni Solomon has the pearl. Kaya grabe ko man ang value sa pearl sa unang panahon. Pero, sa dihang gipangutana sa Ginoo, Solomon, kung sa imuhang gusto. Kung sa ingon ni Solomon, wisdom. Hello? Wisdom. Mula niya panganduya ang bahandi, o niya panganduya ang kwarta. Ang ipanganduya niya, wisdom. Hello? Sa Proverbs chapter 2, verse 5, search for them as you would for silver. Seek them like hidden treasure. Then you will understand what it means to fear the Lord, and you will gain knowledge of God. Proverbs chapter 2, verse 4 to 5. Diba? And you will look for it as for silver and search for it as for hidden treasure. Verse 5.
Then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Hello? Sa nagsulat ng Proverbs, ang fear of the Lord mas importante kaysa sa treasure. Amen? Ang knowledge of God mas importante kaysa sa treasure. Hello? Hello? Amen? No? Klaro kayo na sa pagsugod niya sa verse 4, sa gisulti niya sa verse 4. If you look for it as silver and search for it as hidden treasure. Then ingon siya sa verse 5, kung sa gisulti niya, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Hello? Mas dako, mas importante ang understanding sa knowledge of God. Mas importante ang knowledge of God and fear of the Lord. Mas gani, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hello? Gusto ka wisdom? Fear of the Lord. Amen. Dili kay gold is the beginning of wisdom. Di na siya maulit. Silver is the beginning of wisdom. Treasure is the beginning. No. Even pa ang pagpain sa gold o pagpain sa silver, it's wisdom first. You seek the Lord first. Seek the Lord. Seek God. Di ba? And His righteousness. And all these things shall be added unto you. Amen? Amen? Dili una ang treasure. Hello? Kaya ang treasure ipagadugang lang. Hello? No? Manay na ko kayo nga sayop sa tao, ginauna ang treasure. Hindi na yung katapat, idugang ramana. Dugang rana. Amen. So kung ato na siyang nasabtan, kung sa kanang word sa Ginoo, if the word of God will protect us, if the word of God will lift us, if the word of God will make us wise, if the word of God will give us understanding, if the word of God will lead us to the greatest treasure, then what we should do? Kung sa may dapat nato buhaton. Kung ang pulong sa Ginoo maprotect sa tuwa, kung ang pulong sa Ginoo mulif sa tuwa, mutuboy sa tuwa, kung ang pulong sa Ginoo maghimo nato nga maalamon, kung ang pulong sa Ginoo maghatag sa tug understanding, kung ang pulong sa Ginoo mag-lead us sa greatest treasure, then what should we do? Number 1, listen carefully to the voice of God. Maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Pinakauna sa imong kinabuhi, listen carefully to the voice of God. Amen. Amen. Kabalo mo igsoon diri sa kalibutan karon. Daghang kayo pwede niyong paminawan. Hello. Tungod ani. Daghang kayo pwede paminawan. Hello. Tungod ani inyong gina-take note, gani mo maka-take note. Daghan kayo mo ginapaminawan. Tungod ana, tungod sa sige paminaw, pag alas 12 na sa gabi mo matulog. Manapag-abot sa pag-pray, di na mo ka-pray. Hello? Tinuod, no? Ano man, in this world, daghan ka pwede paminawan. Pero you should make a choice na maminaw ka sa words ng Ginoo. Hello? Because life is a choice. Hello? You should make a choice. Ako mismo sa akin, magsikog tanaw na. Pero para si kapastora ko na natunan, ano siya, ano mo pailad mo ko? Matulog ko. Hello? Ano mo pailad mo ka ng sige kang tanaw, sige, nabuha ka kabantay, nabot na madali ka launa. Buyan na mo na, matulog ka. Hello? Nag-cell group na gani, nag-tapok na sa cell group, sige paghapon ng Facebook, sige paghapon ng Messenger, basi gani, nag-leadership nga, sige Facebook na. Tanaw rin mo katapat, basi ka Facebook na. Hello? Listen carefully to the voice of God. O sa giingon sa Deuteronomy chapter 8, 28, verse 1. Deuteronomy 28, verse 1. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments which I command you today, then that the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Hello. If you listen to the voice of God, God will lift you up. Amen? Ang sa gisulti sa Romans 10:17.
Romans 10:17. Faith comes from hearing. That is hearing the good news about Christ. Kabalo mo sa kompetensya sa Ginoo ang daghang madunggan nato diri sa kalibutan. Di ba? Kani karon ang panahon nga bisag unsa pwede nimo paminawon. Pero you should filter unsa imong ipasulod. Hello. Pilion nimo kung dawaton ba na nimo. Amen. Dili man kinahanglan nimo tanan nimo nadunggan nimo i-absorb. Hello. Amen. Di ba? Oh. Faith comes from hearing. Kung faith comes from hearing, pwede po mawala imong faith by not hearing. By hearing from others, di ba? By hearing from your favorite actor, your favorite singer, di ba? Instead of hearing from God, hearing from Jesus, you're hearing from someone else. Hello. Hello. Amen? Faith comes from hearing. Mag-grow imong faith. The more you hear, the more you will grow. Amen. Kung sa gisulti sa Luke 8:15. Luke 8:18 there. Luke 8:18. Magmatter ang imuhang ginapaminawan. Kaning gisulti doon sa Luke 8:18. Magmatter ang imuhang ginapaminawan. The more ka nga willing maminaw, the more ka nga makadawat. Pero the more ni mo i-reject ang word, mawala po ng word. Ang sa gisulti, therefore consider carefully how you listen. Whoever has will be given more. Whoever does not have, even what they think they have, they will be taken from them. Kani nga verse usahay ginawa nato nga about isa sa kwarta, about isa sa resources. You know, this verse tells us about what we are hearing. Hello. The more you are listening from the Lord, the more ka nga mo grow, the more ka makadawat, the more ma-expand ang imuhang pag-receive. Hello. Pero the more ni mo i-reject ang word sa Ginoo, mawadaan pag ka. Hello. That's why yung mga tao ang gina-reject nila ang word sa Ginoo, matingala na lang ka, wala na ang word sa Ginoo sila. We keep on telling them, do your devotional, pero they are not listening to us. Pagkapila kadlaw din ani mo sila makita. Ano man? I-reject man nila eh. Whoever does not have, even what they think they have, will be taken from them. Pero kung sa ingon, whoever has will be given more. The more you do your devotional, the more God will give to you. The more you spend time with God, the more God will be with you. Seek, and you shall find. Hello. The more you seek God, the more you will find God. Amen. The more you reject God, di ba? I-reject mo ang Ginoo, di mawala po ng Ginoo. Hello. Can you remember that the Holy Spirit is a person? Hello. Naibagbati ba yung Holy Spirit? Hello. Pag dili ka sa yaha, maluod mo ba siya? Abilin mo, ikaw rin kabalo maluod. Hello. Ang Holy Spirit, maluod po siya. Dili mo siya tagdon, dili mo siya tagaang panahon sa imong kinabuhi. Di po siya. He is a person. Because that's the principle of God. Seek and you will find. Knock and it will be open. That's the principle. Hello. If you are not seeking, you will not find. If you will not knock, it will not be open. Hello. It's God's principle. Principle na sa Ginoo. Pag principle ka na sa Ginoo, law na sa Ginoo. Amen. Amen. Pag balawod na di na pwede pa-reason sa Ginoo. Hello. 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 Amen. Mark chapter 4 verse 24. Halos pareho raman sila nga verse. Consider carefully what you hear. He continued, with the measure you use, it will be measured to you, and even more. Di ba? Sa ingon sa words, consider carefully what you hear. Ang measurement sa the more ka nga
receive sa Ginoo depende po sa imuhang capacity nga maminaw. Hello. Kung mo na siya nga ingon ang word sa Ginoo, no, mas maayo nga magminaw kaysa sa masig istorya. Hello. Naay time para magpaminaw, naay time para mag-istorya. Hello. Kung pa-istoryahon na, di na mo istorya noon. Wala may ka-istorya kay wala man naminaw. Tinuod dili. Tinuod. Di ba? Kung sa may imong istorya, kung man ka nag-listen. Number 1 pa man nga points. Number 2 niya, speak the word of God. Number 3 di ay, speak the word of God. Amen. Verse 25. So this is verse 25. Whoever has will be given more. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Kaya pagbasa na ako ni mas bugat di siya sa katong previous nga verse ganina sa Luke. Kaya kani gyud kay kung unsa nay naa sa imo kuhaon pa sa imo ha. Amen. You'll be taken. No? Mo na nga pagbantay sa imong are you listening? You listening to the word of God? Manaw kung dili ka maminaw, mawala na siya sa imo igsoon. Hello. Paminaw igsoon. Isa ka example ani sa Bible. Nga grabe maminaw. Nakita dunggan na ninyo ang story ni Mary o ni Martha. Di ba? Si Martha is busy. Busy doing everything. Si Mary is in the feet of Jesus, listening to Jesus. Amen? And when he listen, si Martha kay kana laging busy, magreklamo mo na, busy kay ko. Si Kuan. Nagreklamo si Martha, pero yung sa ingon si Ginoo, pasagdi siya. Mas gipili niya ang dapat buhaton. Hindi ko tapat, ang dapat dahil maminaw. Hello? Maminaw sa words si Ginoo. Amen. Number 2, study the Word of God. Study the Word of God. Kung sa ito kanina, listen to the Word of God. Number 2, study the Word of God. Study the Word of God. Di lang ta mag-undang sa pag-listen. Mag-unhan ta sa pagtuon. Malo. Ayaw ka kontento nga naminaw na ka. Yung ba si Pastor, the more you listen, the more ka ngatagaan. Pero ayaw pagpundo lang sa pagpaminaw. Go to the next level. Study. Study the Word of God. Amen. Now, sa gisulti sa 2 Timothy 2:15. 2 Timothy 2:15. Ako ning basahon sa the Passion Translation. Always be eager to present yourself before God as a perfect and mature minister, without shame, as one who carefully explain the word of truth. Sa gisulti sa NIV. Do your best to present to God as one approved, a co-worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Correctly handles the word of truth. Mahimo lang na nimo kung gina-studyhan nimo ang word sa Ginoo. Kaning gisulti diri sa TPT kay explain or correctly explain the word of truth. You can correctly explain the word of God when you are studying. Hello. Pag mag-study ka. Pero pag wala ka ga-study, you cannot explain it. Di ba? Manang importante ang training. Manang importante nga makapil kag mentoring. Manang natay training, natay mga klase. Natay classes. Ipadayon nato mga klase. Nanuman. You can explain the truth. Amen. Muna nga di ka mag-undang taman lang sa listening. Abot ka sa pag-study. Kung sa ingon sa Joshua 1:8. Joshua 1:8. Keep this book of the law always in your lips. Meditate on it day and night, so that you will be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ganahan tag prosperity. Ganahan mo? Di mo ganahan, ako ganahan ko. Ganahan mo og success.
Di ba? Pero ang pangutana, nag-meditate ba mo sa word sa Ginoo? Hello? Did you keep the book of the law in your lips? In your lips? Kisay dili ka memorize sa word sa Ginoo. Dili lang ka kay ka listen. You memorize the word of God. Hello? Naka-memorize mo sa John 3:16? Sige daw, contest kasi makauna memorize na i-premyo. Una kay si Julius na i-premyo ka mong wala. Hello? Di ba? Meditate on the Word of God. Study the Word of God. Amen? Ako na ginabalik-balik pa, pag maghimo mo devotional, read the Word of God nga kanang madunggan nimo. Mas grabing effect kung madunggan nimo kaysa sa kanang imo balang basahon sa iyong mata. Mas maayo basahon nimo kusog, madunggan nimo. Kung nadunggan nimo, nabantayan na niya ang inyong nadunggan, dali ninyo isulti. Di ba? Ang inyong nadunggan, kung nakadungog mo ka na, karon gid mismo na impact sa inyo pagkadungog niyo, balik ninyo isulti dayon, di ba? Hello. Mas importante nga ang nadunggan imong isulti. Mo nang importante magbasa. Enough nga madunggan nimo imong kaugalingon. Ay magbasahang ay pabasa mga board mate nimo, mga tagbalay makabalo na sila. Para lang sa imong consumption na, kay imong devotional para man sa imo, para man sa inyong duwa sa Ginoo. Amen. Hello. Ang spiritual growth igsoon, di na mahitabo by accident. We must intentionally study, meditate, learn the Word of God. Dili na siya, si Pastor Lagat, wala na siya na pagmata niya, maayo na siya sa pulong sa Ginoo. Wala na siya pagmata niya, di ba si Pastor Lagat magwali, mag-memorize ng Bible, di ba? Dili na siya tungod kay pagmata lang niya, maayo na siya. Nag-study na siya. Nag-meditate na siya sa Word sa Ginoo. Kabalo ba mo nga si Pastor Lagat, high school graduate? Kisa na nakakita kang Pastor Lagat nagwali? Wala pa. Di ba? Ma-amaze ka sa iyang intelligence. Ma-amaze ka sa iyang kahibalo. High school graduate. Pero nanong ingana man siya? Study. Kung maminaw ka sa mga previous, bago pa nga si Pastor Lagat na master, karon kay pag magwali siya, more on the book of Acts man sige niya basahon. Pero sa una, pag maminaw ka na sa iya, pero mina siya, ingon si Maxwell. Si Maxwell, puro na Maxwell ang madunggan sa iya. Meaning, he's been reading the books of Maxwell. Hello? He's been reading the books of Maxwell. Eh, kamo sa mga book ang inyong ginabasa? Hello? Telenovela? Ano sa inyong ginabasa? Hello? Di ba? Manga? Read the Word of God. Read books. Yung makapatubo sa imo spiritually. Yung makahimo sa imo nga mature. Diya sa Ginoo. Hello? Read books. Nga sa gisulti sa 2 Timothy 3:16 to 17. All scripture is God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. In studying, you will be taught. Di ba? Pag mag-study ka na teaching. Pag mag-study ka na correcting. Pag mag-study ka na rebuking. Pag mag-study ka na training in righteousness. Unsay tumong, so that the man of God will be thoroughly equipped for every good work. Mo na ngayon pag-undang sa pag-listen. Yes, you listen to the Word of God, but you study the Word of God. Kabalo mo, magtuon karon. Sa una, pag magtuon ko, gitagaan man ko ni Kuya Joey sa una og Bible, nga na ay concordance. Gamay lang kayo nga concordance. Kadugayan, iya yung gitagaan gyud og concordance gyud. Pag magtuon ko, paasa pa ko concordance, taas kayo diyo. Pero karon, ang concordance, makita ra nimo sa internet. Makita ra nimo sa Google. Mag-search lang ka concordance. Oh, makita ra nimo dahil ng mga pastor, mga writer nga nagsulat ng kana siya nga verse o sibot pasabot na, makita ra nimo sa internet. Grabe ka sayon karon mo study.
Sa unang panahon mo invest ka. Kanang concordance, kung mo ko tagpila ng concordance na 3,000 na. 4,000, 5,000 ang presyo na para lang makapalit ang isa ka pastor of concordance. Para pagwali niya murag tanaw murag bright siya. Hello. Nalipay ba mo nga inyong pastor gatuon? Amen. Hello. Amen. Number 3, kapit na time. Speak the word of God. Muna nga, dili ta mag-undang sa pag-listen sa pulong sa Ginoo. Study the word of God. Kung saan katulong nga level, speak the word of God. Amen? Speak the word of God. Importante kayo sa imuha igsoon sa mga Kristiyano nga wala lang ka naminaw, wala lang ka nag-study. You can speak the word of God. Hello? Kristiyano ka nga maayo lang ka maminaw? Dili ingnay mo katapadihi lang katawan sa pagpaminaw. Tuni ang pulong sa Ginoo. Labi na og cell group na ka na yung mga tawo nga ginadala. Unya wala ka nagatuon. You listen, you study, you speak. Amen. Matuig ka sa next level. You speak the word of God. Amen. Sa Matthew chapter 4, verse 4, every time nga ang demonyo, ang devil, na ay siya isulti kang Jesus about the word of, about sa pag-deceive niya kang Jesus, sa papangilad niya si Jesus, o sa ginatubag pa ni Jesus. Speak the word. Amen? Jesus speaks the word. O sa ingon ni Jesus, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Sa verse 7, again, na temptation ng enemy, o sa ginagamit ni Jesus, speak the word of God. Hello? Jesus said, it is written, do not put the Lord your God to test. Because we should not test the Lord, we should trust the Lord. Amen? Sa verse 10, again, the enemy nasa gisulti, pero sa gisulti ni Jesus sa verse 10, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Na-notice niyo diri, when you can speak the word of God, labi na para sa enemy, when you speak the word of God, the enemy will flee. Do you know why the enemy is not fleeing from your life? Never man lang ka nag-istorya sa word sa Ginoo. Basi wala pa ganin mo na istoryahe ang imong katapad. Hello? Hello? Do you want to be victorious against the enemy? Speak the word of God. Speak the word of God. Speak the word of God in your family. Speak the word of God sa inyong friends. Speak the word of God sa mga kailan nimo. Speak the word of God sa mga classmates nimo. Amen. Speak the word of God against the enemy. Amen. Amen. Speak the word of God. Amen. O sige, sulti sa Ephesians chapter 6, verse 7. Verse 17. Ephesians 6:17. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Kabalo ba mo nga diha sa armor, gibasa ko man ni ganina ahead na nag-start. Diha sa armor, nagibutang sa Ginoo sa tuwa. Ang tanan defensive, pero you have one offensive weapon. Hello? Naka-offensive weapon. What's your offensive weapon? What's your offensive weapon? The word of God. The word of God. That's why you speak the word of God, because when you speak the word of God, you are offensive against the enemy. You are attacking the enemy. Dili kay ikaw lang sige attack, sige lang ka atras. When you speak the word of God, you are attacking the enemy. It's your sword of the Spirit. Hello? The word of God. Muna nga ayaw pagkukontento listening to the word of God. Ayaw pagkukontento studying the word of God. Should speak the word of God. Amen. 2 Corinthians 4:13. Sa gisulti sa 2 Corinthians 4:13. It is written, I believe, therefore I have spoken. Hello? Do you believe? Speak it. Hello? Tell it. Because ang imuhang faith, imuhang gina-profess.
Hello? Hello? What you believe, you say it. You tell it. Amen? Kung sa imong ginatuuhan, tuo ka nga na gold, mga halot na gold, kina gold. Diba? Namagod sign dito, guro na i-sign. Hala ka. Diba? Samot na gid na aga, tuo ka sa word sa Ginoo. You speak the word of God. Amen? You tell the word of God. Amen. I believe, therefore I have spoken. Since we have that same spirit of truth, we also believe, and therefore speak. Sa gisulti sa Revelation 12:11, they overcame him by the by the blood of the Lamb and the word of their testimony. Kanang Revelation 12:11, kaya itong hinumduman lang sa na kay the blood of the Lamb. Pero duwa na siya kabuok para mahimo kang victorious against the enemy, against sa buhat sa kaaway sa imong kinabuhi. The blood of the Lamb and your word of testimony. Mana magmatter ang imuhang testimony. Magmatter ang imuhang ginaistorya. Hello? Yes, the blood of Jesus, gihatag na sa imuha. Yung dugo ni Kristo, giula na para nakakapasayloan. Pero kung ang imong istorya, di man tinuod lagi pasaylo ko. O di wala ka na pasaylo. Kaya tinuod, giula lagi ang dugo ni Kristo para sa kapasayloan sila. Because without the shedding of blood, there is no forgiveness. Pero pag mo istorya man ka, wala pa man po pasaylo, oy, umbutaning, pero sa pagkaha. Di ba? So wala nag-match ang imuhang ginaingon. Nag-contradict ang word sa Ginoo o ang imuhang testimony. The word of God and your testimony should come together. Amen. Dapat nag-uban sila. Amen. Ang pulong sa Ginoo ang imong testimony pareho. You believe, you speak. Muna nga sa iyong pagka-Kristiyano, Izon, mag-matter, you listen, stages man na siya. Ayaw pag-una-huna nga, speak ko diretso. Di ba? Kung infant pa ka, di ba na ba infant? Nga pag John 1:1, nagana na diretso. Di ba? Di ba wala man? No? So, come sa kamit. Amen. This is a stage. Listening to the word of God. Amen. No, pero as you grow, you start to study. Di ba? Pag mata nimo, pagpanganak sa bata, di ba? Nag-inom siya, nagsugod na siya, consume of milk. Kadugayan ba ya? Di ba din kadugayan pa eskwelahon nimo? Mag-study na. Di ba? Ikaw po sa imong spiritual nga life, mag-study na. Hindi mo katapad, dugay na ba ya ka pag-study na oy? Di ba? O niya karon nga nag-study na ka, di ba? Pag-graduate ba ka sa iyong pag-study? Magsigira din kag-study. Yung sa ganitong joke sa nga, study na po, di-study, pag-uli, mag-study, mag-study, di ba? Di ba? Pag humanoy mo mag-study, kaya naka-study naman ka, ang next lang nga buhaton nimo, you speak the word of God. Amen. So dahil lang i-memorize, di ba? Listen, study, speak. Come on, kita tayo, nasutin na to. Listen. Hallelujah. Sige, mag-ampo tayo kabalo naman. Manindog tayo, mag-pray tayo. Hallelujah. Ako ang iyon diri ang worship team to lead us in worship. Hallelujah. Let us pray. Dungo na ito mga ulo, piyong na ito mga mata. Atong awiran na itong mga dalunggan. Let's make a prophetic declaration tonight. I-declare na ito nga maminaw kita sa Ginoo. Maminaw kita sa Ginoo. Hallelujah. Come on, awirin mong dalunggan, ang mong duwa ka dalunggan, and speak nga maminaw kita. You will listen, you will carefully listen to the voice of God. Hallelujah. Lord, himo ami, Father God, Lord, nga attentive yun sa pagpaminaw diya sa imo, Father God. Lord, we are slow to speak and we are quick to listen and slow to speak. Hallelujah. Change us, Father God, Lord. Change us, Father God. Lord, if we will listen, Lord, to your word, Father God. Lord, salamat, Father God, Lord. Lord, nagatubo mi sa mong pagka-Kristiyano, Father God, Lord. Nagsugod mi, Lord, nga nagapaminaw sa imo.
Nagsugod mi, Lord God, Lord, nga God, listen diya sa imo, Father God, Lord, but we will not stop from listening only, Father God, Lord. Maabot gid mi sa next level, and that is studying, Father God. Lord, kuha, Lord God, ang mga pagkatapulan. Kuha, Lord God, Lord, ang mga panahon, Father God, Lord, nga wala mi, ginabaliwala lang namo, Father God, Lord, nga kinahanglan mo imutuon. In the mighty name of Jesus, by the blood of Jesus. Lord, musugod gyud ang kada usa sa pagtuon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat sa imong conviction karon, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord, sa imong word. Salamat, O Lord God, Lord, that we will go to the next level. We will study. We will study, Lord God, Lord. Hallelujah, Lord. All scripture is God's breath and is useful for for teaching, for rebuking, for correcting, for training in righteousness, O Lord God, Lord, so that the man of God will be thoroughly equipped for every good work. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, salamat, Lord. Nga dili po mo unang, Lord, sa pag-study. Moabot gid mi sa next level, Lord God, Lord. We can speak the word. We can speak the word. We can tell people about our faith. We can tell people what we believe. Lord, the blood of Jesus, what you have done in our life, Father God, Lord, masulti na mo sa uban. Hallelujah. Salamat, Lord, sa knowledge. Salamat sa wisdom. Salamat sa understanding. And thank you, Father God, that we have the boldness to speak the word. Salamat, Lord, that we are growing. We are growing, Father God, Lord, from listening to studying, Father God, to speaking your word. Hallelujah. We give you glory, we give you honor, Lord. Ikaw gid ang Ginoo nga nag-ausap na mo. Usabang gid mi, Lord God, Lord, for your glory, for your honor, and Lord, Lord God, Lord, for your praises, Lord God, Lord, para mag-glorify ka sa mong kinabuhi. Hallelujah. Salamat, Lord, kung maghihimo gid kabahin sa expansion sa imong kingdom.